Hi, hello, magandang araw at mabuhay. Ito nga pala ang aking kwento. Alam nyo ba, na nung una akong pumasok sa klase ko sa international institutions and organizations, well, medyo late nga lang ng 45 minuto. Akala ko, ang global governance ay parang piyesang itunsyupan. Suabe, kalkulado, yun bang may pre-established order? Nasa dinami-rami ng mga konsepto at teorya, noong una ay medyo leaning ako sa liberal institutionalism na nagsasaad na ang mga pandaigdigang institusyon gaya ng United Nations at World Trade Organization ay itinayo upang magdala ng kapayapaan, koordinasyon, at pantay na batas para sa lahat ng bansa. Pero alam nyo, sa totoo lang napagtanto kong baka nagkamali pala ako. Kasi yung realidad ay medyo may kalayuan sa katotohanan. Sa mga naging talakayan namin sa Global Governance of Development, doon ko nakita at mas napalalim ang pag-unawa ko sa mukha ng IMF at World Bank. Gaya siguro ng iba, akala ko rin pawang puro tulong pinansyal lamang binibigay nila sa mga mahihirap. Pero ang totoo, may mga nakatagong patibong at mabibigat na kondisyon ang sinasabing humanitarian financial aid. Ipinatupad ang Washington Consensus para itulak ang Global South o ang mga papaunlad pa lamang ng mga bansang magbenta ng mga pampublikong ari-arian sa ngalan ng pribatisasyon. Sa halip na umunlad, lalong nabaon sa utang ang marami habang ang mayayamang bansa sa Hilaga o ang Global North ang patuloy na yumayaman. Sinasalamin nito ang dependency theory sa totoong buhay. At pagdating naman sa trade o kalakalan, naku, good luck na lang talaga. Kasi biglang haharapin mo yung pagkagulo-gulong spaghetti bowl ng mga kasunduan. Mga agreement na sobrang gulo, nagtatahit-tahit, nagsasanga-sanga at nakakahilo. Tapos akala mo sasagipin tayo ng WTO? Hindi rin. Paralisado ang dispute settlement system nila. Kasi nga, nagmamatigas at nag-aaway-away lang din ang mga makapangyarihang bansa para sa sarili nilang interes. Take it to the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your head down, nails done like Jenny. Who else got him obsessed like Jenny? Like. Oh, amazing di ba? Mas malakas pa ang mga korporasyon at big tech sa mga gobyerno natin. Seryoso, imagine mo habang abala ang TRIPS agreement sa pagpoprotekta ng bilyong-bilyong tubo ng mga kumpanya ng bakuna, ito tayo nakatanga lang habang sistematiko at unti-unting pinapatay ang mga lokal na magsasaka sa Global South o yung mga mas maliliit na nasyon. At tignan mo naman, sa usapin ng enforcement at kalikasan, nangyari sa Rio at Paris Agreement, di ba? Walang pangil ang labo. Kung sino pa yung mga bansang halos walang kinalaman o ambag sa pagkasira ng mundo, sila pa itong nalulunod sa baha, pag-isipan mo.
At ito pa nga, at dito ka mas mawiwindang ate. Pumasok pa si Trump 2.0. Naku, sobrang gulo na nga, bigla pang sinapak ang buong sistema ng multilateralism. Ha? Basta multilateralismo, yun. Biruin mo, binawasan ng 90% ang pondo ng USAID. Sabay binitawan pa ng WHO at Human Rights Council. Tapos, syempre, mas malupit pa dito, mismo yung International Criminal Court. Sinanction nila, paano na? Ang gulo, basta. At kaugnay ito mga besa ko yung mga aksyon sa gitnang silangan at yung pagwasak ng mga cultural sites sa Iran. Naku, alam natin yan labag na labag sa international humanitarian law yan. Kaya ayun, nag-domino effect tuloy. Isinara ang Strait of Hormuz. At ang mga maliliit na bansa na pilitang lumapit sa Russia para lang makakuha ng langis. Ang gulo! Ngayon, ito na nga ba ang katapusan? Ayon kina Faude at Heinkelmann-Wild, ito ba ay destruction or renewal? Naniniwala ako na ang pagkasira ng lumang kaayusan o ng old world order ay pagkakataon para sa structural na pagbabago. Kapag umaatras ang mga makapangyarihang bansa dahil sa sarili nilang interes, doon nagkakaroon ng puwang ang Global South, ang mga regional na alyansa tulad ng RCEP at ang civil society para baguhin ang takbo ng musika. Kung may natutunan man ako sa MGF 5760, yun ay ang global governance ay hindi isang perpektong konsyerto. Ito ay isang patuloy na labanan kung sino ang may hawak ng ballpen para sumulat ng mga patakaran, ng mga batas. At ngayon, handa na tayong sumulat ng sarili nating kwento.